Grabe mga master, oh. Bilib din ako sa tibay ng apog ng mga scammer na to. Etong ano na to, yung Boy Netflix. Meron na sa Cavite City. Kanina sa Las Piñas, dalawa yung nakabook. Malupit niyan, ayan, oh, pinag-aagawan pa. Dalawang driver. Ayan, sige. Bayad kayo ngayon, 387. Yung Boy Netflix na yan, ang tagal na yan. Buong Metro Manila yata ano na yan, modus na yan. Isang tao lang ang gumagawa niyan. So nagbubuk siya na nagbubuk ng ganyan na napakaraming lugar. Tapos pag-abonoho niya si rider ng 387. Syempre, alam nyo ba, 387 maliit na halaga yan. Kaso lang, yung mga rider na kumukuha niyan hindi nag-iisip. Ang bubobo. Alam nyo dito sa Lalamove mga master, sorry sa term pero talagang bobo talaga. Basta walang ano, basta tandaan nyo yan. Basta pababayarin kayo ng mga scan code na yan, kung ano man yan. Basta pupunta ka ng 7-Eleven at meron kayong i-scan doon. Tapos magbabayad kayo. Alam nyo na yung 100% yan, scam yan. Ewan ko ba sa mga ibang rider kung bakit nag-aagawan pa sila. Kanina ang daming lumabas na na yung 387 na yan, umagang umaga, siguro mga alas 7 pa lang, naglabas, 7 pa lang, siguro 387 na yan, yung 387 na yan, umagang umaga, siguro mga alas 7 pa lang, naglabasan na yan mga master. Natatawa ako kasi, pinag-aagawan pa rin, no? Alam naman ewan ko ba, wala, mga 80-80. Tapos pag na-scam, magpo-post sa social media, ganyan-ganyan. Alam naman nila na in the first place, basta abono na ganyan, scan code, scam yan mga master, tandaan nyo na yan. Huwag nyo nang huwag na kayong magtiwala sa mga mag-a-add sila ng fare. Kasi nga, pag na-scan na yan, wala, hindi nyo na makikita yan kung saan nyo hahagilapin. Sayang yung 387 nyo. Ako nung una pa lang ako sa Lalamove, lumalabas na yan. Ilang taon nang lumalabas yung 387 yan, Boy Netflix. Pero never ako na-ingay nyo dyan. Kasi alam ko na yan kahit nung bago pa lang ako dito sa Lalamove. Kahit hindi ko pa alam na may mga ganun. Nakita ko mga scan code. Pag na-scan na yan, wala ka nang pupuntahan dyan. Yung mga address na linalagay nila, hindi tunay yan, peke yan. Ewan ko lang dun sa iba, bakit nakikipag-agawan pa sila. So yan, umagang umaga yan mga master, dami na scam yan. Kung makatatlong scam lang yun, kota na, 1,000 na rin mahigit. So doon sa mga makakapanood ng vlog natin mga master, yung mga sinasabi ko sa inyo mga scam, totoo lahat yung mga scammer na yan, no? Boy Netflix, meron pa yung si Boy Aso. Ayan, karamihan yan, lalabas siya ng umagang umaga. Alam niyo kung bakit umaga sila nagbubook? Kasi yung mga rider, nagmamadali kumuha yan kapag umaga. No? Gusto nilang makakuha agad ng booking. So, technique yan ng mga scammer kasi yung ibang rider hindi na nagbabasa. Ito pa Ito another sa Cavite City ulit, lumabas na naman papabayar Netflix 387. Ayan, sa Cavite naman to, 7-Eleven, Cavite City. Walang kumukuha sa Cavite City kaya pumasok sa atin. Pero kanina kinuha na yan. Grabe, no? 80-80 na talagang kukuha niya mga master. Ay, nako. So, ayan, good morning nga pala mga master. Ang ganda ng bungad natin, di ba?
Good morning po sa inyo lahat. Welcome back sa ating YouTube channel. Another vlog for today. Tayo po ay nandito na naman sa Lalamove series natin. Kapabiyahe lang natin ulit dahil nabisi tayo sa ating fishing adventure. So biyahe tayo ngayon. Whatever, kung ano mapipick up natin, basta magandang fare, titira. Matagal na rin nami-mirwish yung boy Netflix na yan no, sa mga rider. Ang nabibiktima dyan yung mga yung mga baguhan ng mga rider. Yan yung nabibiktima. Pero kung matagal ka ng riders dito sa sa Lalamove, hindi mo napapansinin yung booking na yan. Lesson learned na lang doon sa mga may scam. Pero ikaw kung bago ka pa lang at mapapanood mo yung mga vlog natin, sana mga sir, huwag na kayo kukuha ng mga ganyan kahit gaano pa kaganda yung additional niyan, 'di ba? Kahit mag-add pa ng 100 pesos 'yan o 150, huwag kayong maniniwala doon kasi lahat lang ng yun paraan lang nila para maengganyo kayo, no? So yun lang, payo ko lang doon sa iba. Meron na tayong booking, no? To, mga lumpiang ubod, kaso lang maramihan to pag pag nag-book tanungin natin kung gaano karami para alam natin. Nag-book na naman si boy Netflix, oh. Grabe, kanina pa to nagbo-book. Nakailang labas na to. Ito naman Las Piñas. Kanina mayroon na to lumabas sa Las Piñas, tas may nag-agawan yung dalawang rider. Tapos nag-book ulit, may kumuha ulit, nag-agawan. Tapos ngayon pangatlong beses Las Piñas. Yan, wala pang kumukuha. Grabe. Magkano na kaya to? Dito yan dito. Yan, tingnan natin kung tawag nito. Kung po pwede. Ayun, maliliit lang. Pwede. Kaso puno yung bag ko. Magaan lang naman. Alright. Alright, so yan mga master, no? So, usapang NCAP ulit tayo mga master. Nagtatanong yung iba kung dito raw sa NCAP, sino ba ang mas labis na naapektuhan, no? Simula nung pinatupad yung NCAP. Syempre alam na natin mga master, ang NCAP ay para sa mga motorcycle rider. Halos yan talaga majority na target nila yung mga motor. At sabi nila para makaiwas daw sa disgrasya, ganyan, kung ano-ano mga sinasabi, which is yung mga basis nila parang hearsay lang naman yan. Hindi naman totoo, no? Kumbaga hindi naman nangyayari talaga. Ngayon mga master, ito nakakatawa. Ngayon lang ako nakakita, no? Simula nung pinatupad yung NCAP, nagkaroon na traffic na yung nag-traffic na ang mga motor. Kumbaga, kung dati hindi nagta-traffic ang motor kasi dire-diretso lang. Lang sila lane splitting, yan, diretso lang. Nung mabilis ang biyahe, nakakarating ka kagad sa pupuntahan mo. Ngayon hindi na mga master. Nakita ko parang mas worse pa yata yung nangyari ngayon sa NCAP yung nangyari ngayon sa NCAP na simula nung pinatupad yung NCAP, nagkaroon ng traffic sa motor only in history. First time in the history of the Philippine motorcycle.
Grabe, nagsiksika ng motor, naging traffic yung motor kasi nga mga master, ang nangyayari diyan hindi na sila makaalis sa isang pwesto. No, sa dami na nagbumotor, nagsiksika na sa isang napakaliit na espasyo. 'Di ba? Tapos sama mo pa diyan yung speed limit, no? Wala namang masama sa speed limit, syempre para safe. Kaso nga lang 'yan. Meron naman kasi mga time na pwede ka magpatakbo ng more than 50, more than 60 kasi napakaluwag. So ngayon, kahit na maluwag, hindi ka rin makatakbo. Kaya nangyari, nagko-congest kayo sa isang area. So mabagal na talaga. Ang dami ko nakitang grabe, sobrang traffic ng mga motor ngayon. Napakaraming mga motor na nagsiksikan sa single lane. No? First time ko nakita na nag-traffic yung motor. And yun na nga, apektado talaga yung mga riders, sobra. Bukod mo pa sa, syempre yung iba, susunod at susunod dyan mga master. Wala mang masama sumunod sa traffic. Kasi nga, napakalaki ng fine, no? Lumagpas ka lang sa guhit, magkano na? 1,000. Diba? Diba yung mga 1,000, 2,000 violation hanggang 5,000. Napakataas ng violations. Ikumpara mo naman sa normal na huli, 'di ba? Ito talaga sobrang laki. Pag ganyan kasi ang fine mga master na sobrang laki, ibig sabihin yan, meron pang ibang binabayaran yan. Kumbaga mahinahatian yan. 'Di ba? Tama ba ako o mali? May hinahatian yan. So hindi natin alam. Syempre, sila nag-uusap niyan kung third party, 'di ba? Kahit na itanggi nilang walang third party yan, meron yan. Kasi dati nung pinatupad yung NCAP na yan, ang hatian nila dyan sa third party 60-40. Diba? 60-40 o 70-30. Basta yun ang pagkakaano ko na may napagtanungan ako yung source natin So third party yung nagpapatakbo ng NCAP dati. Syempre tutuloy lang nila ngayon yan, nag-invest yung private sectors dyan Diba? Oh. Kaya sa sobrang laki ng multa mga master, merong hinahatian yan. Kaya talagang obligado silang ipatupad yan. Syempre, may babawiin. Kahit nasabihin pa yan nila na walang babawiin, may babawiin talaga dyan. Dito pala ako. So tingnan natin kung ano mangyayari dyan sa NCAP. At meron ako nababalitaan na magkakaroon ng ng tawag nito, parade, motorcade sa sa tawag nito, sa White Plains yata. So hindi natin alam kung try natin kung makakasama tayo dyan, no? Subukan natin. Susubukan ko lang. Pero kung ano yung schedule ko hindi tayo makakasama. So balita ko, Lalamove kay Rap, kay Bubo. Ito yung 3,000. Ano lang po ito, 107 lang. Ano lang to sir, yung ano ba tawag nito? Lumpia yata. Lumpia. Pagkain? Oo. Frozen pa. Ayan. Sige po. Yeah. Meron pa? Wala na. Ayan lang po. Sige lang po. Okay, salamat boss. Okay. Quality. So, 107 ginawang 120. Napagtripan ko to, booking na to papuntang Cainta. No? So meron tayong booking papuntang Cainta. At ang pick up natin dito lang sa labasan. Ayan.
Naku, wag sanang umulan. So ito mga master, bahala na kung ano mangyayari sa biyahe natin. Medyo ano to, medyo mid-ride booking to mga master. Hindi ko alam. Ayan mga master, meron na tayong booking no, papunta tong ano. Kainta, kinuha ko to kasi nga ang daan nito dito sa C6, so mabilis, no? Hindi tayo dadaan C5. Alam naman natin sa C5 may NCAP. So dito tayo, iwas tayo, C6 tayo. Ngayon, papartneran natin to ng isa pang booking para may kasabay na naman tong ano natin. Para hindi malungkot ba? Grabe oh, sinagad-sagad ni Globe yung no, internet connection niya oh. Oh. Oh, hala, sige, tuloy mo lang yan, Globe. Buwisit ka. Grabe, walang signal. Ano nangyayari dito kay Globe? 5G ka pa? Tsugas na yan. Tapos walang signal, hindi makakuha ng signal. Simpleng lala move lang. So waiting tayo ng booking mga master kasabay. Update ko na lang kayo mamaya kapag nakachamba na tayo. Hindi natin nakuha. Check internet connection eh. Pambihirang booking to eh. Try nga natin to. Nakuha ko ba yung booking? Ito pagtitripan ko mga master, medyo long ride to no. Papuntang ano to, Antipolo. Ngayon lang ako magagawin ng Antipolo pag nagkataon. Kaso lang, hindi natin nakuha kasi nga sa signal natin no. Bulok yung signal natin eh. Nagbilang na kanina. Dito tayo ngayon. Tingnan natin kasi baka pumasok na naman sa atin ng wala sa oras. Check your internet connection pa rin eh. So, magsisiguro muna ako kasi ilang beses na nangyari sa akin to na hindi natin nakuha yung booking. Tapos, biglang pag-check natin ang app natin, meron pala. Ayan o, no internet connection. Peste ka talagang Globe ka. Ang lupit talaga, sagad-sagad. Grabe naman tong Globe na to. Wala namang paano. Naka 5G pa ha. Ang lupit ng 5G nyo. Ayo, sabi na eh, nakuha natin mga master eh. O, di ba? Let's go, puntahan na natin 'to mga master, Ano lang to? 257. May sukli ka pa. Ay! Magkano sukli? 30. Oh, ayos mga master. Alright. Quality. So, ito na mga master ang ating ating pick up. CPU. Alright. So, ayan mga master, ngayon lang ulit ako nakakuha ng ngayon lang ako nakakapag long ride. Pero panalo tong booking natin. Parehong panalo to. Kaya kinuha ko na rin.
Alam niyo naman, doon lang tayo sa panalo. Pero kung ito nasa 190 lang, hindi ko kukunin to eh. No? Yung Antipolo, Paranaque Antipolo. 257 eh. So, panalo. Ayan, so balik na tayo at ang daan po natin ay papunta tayong C6. C6. Nakakaano rin, no? Nakakamiss din puntahan ulit yung mga lugar na dati mong pinupuntahan. Dati madalas tayo dito sa Greenwoods eh. Ayan, so malapit-lapit na tayo sa ating sa ating drop off. Bilib na rin ako sa performance nito. Imagine mo, sa loob ng 2 years, never pa tayong binigyan ng sakit ng ulo nito. Sabi ng iba, pag rusi, sirain. Hindi naman. Based on our experience, imagine mo ha, laspag na laspag to sa biyahean dito sa Lalamove, pero never pang masira. Yung talagang issue sa sa makina, wala naman. Mabagal lang, hindi siya ganun kabilisan mga master. Tatakbo ko na ng mga 60-70. Pero makakarating ka pa rin naman sa pupuntahan mo. Yan kita nyo naman yan So, kasama natin yan sa lahat ng biyahean natin, Lalamove at fishing. Na maliit lang talaga siya pang penetrate siya sa mga sulok-sulok. Sige pa. Teka lang mama. Mukhang po yan, ma'am. Mukhang damit. Ayan, 300. Okay, salamat. Yun. Sir, napaganda pa yung biyahe natin, no? Quality. 179 ginawang 200 pesos. O, di ba? Tapos meron pa tayong 257. So, itong biyahe natin is 457. Lahat ng natin, kita natin. Not bad, mga master. So, ito mga master. Meron tayong booking dito. Pang double book to. Papuntang Antipolo. Ayan, no? Hindi ko nakuha to kanina. Nag-check internet connection ako. Pero, chinek ko yung app ko. Ayan, pumasok pala yung booking. So, ngayon, meron na tayong double booking papuntang Antipolo. So, let's go. Puntahan na natin to. 2 kilometers lang ang pick up natin. At nagkakahalaga to ng 129 pesos. So, maganda rito mga master. May kasabay yung isa nating booking. Alright. So, yan mga master. Alright. So, yan mga master. Sige. Okay. Huwag sanang umulan. Kasi mababasa. Sana wag tayong abuti ng ulan. Yan lang talaga ang ko. Kaso yan, napakalakas Napakadilim. Napakadilim ng ulap. Okay lang maulanin tayo basta ma-deliver natin to, no? Okay na ako doon. Kahit na umuwi tayong basa, walang problema sa akin. Patay na mga master, umulan na. Sabi ko na wag kang uulan
Ang dami yung mababasa sa atin eh. Camera ko mababasa. Cellphone. Wala kasi dalang kapote. So, lang natin itong dalawang dalawang parcel, no. Kailangan maihatid natin. Magkasinlayo yung natin. Yung drop off, kaso nga lang pasanga. So, unahin ko na muna yung Ano ba unahin ko? Bahala na kung anong mauna natin. Unahin ko muna yung papeles kasi yun ang hindi pa bayad eh. So, malapit na tayo mga master sa natin, sa drop off natin. 129 lang. Ha? 129. Parang teka lang ah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pagka 3, 2, 1, 2, 3. Pagka nasukli. Ayan, sige. Okay, salamat. Okay. Thank you. Ginawa ng 150 mga master. Another tip. Diba? Ganda ng biyahe natin ngayon. Lahat may tip. Ang babait nila mga master. Quality. Dito na yata yung mga master. Tawagan natin. Hello po boss, Lalamove Delivery po. Sir, dito ako sa may... ito na pala. Tama lang pala. So, ang gagawin natin mga master, total, kota na tayo, no? Ang ganda ng biyahe natin ngayon. Maghahanap ako ng makakainan kasi nagugutom na ako. Ayan mga master, so bababa muna ako ng aalis tayo ng Antipolo, bababa ako ng Taytay o kaya Cainta. Dito na tayo kukuha ng booking sa Cainta, no? Pabalik ng Las Piñas or Parañaque. Mga master, habang nakatambay ako dito, nakakuha ako ng booking. Saan ba ito pupunta? Dito lang pala. Ano kayang pipikapin natin dito? Papuntang Las Piñas sa mga master. So, sakto lang, no? Pauwi. Let's go. Puntahan na natin. Alright. So, ayan mga master. Andito na tayo sa, sa ating pick up. Okay. Okay. Sige, boss. Thank you. Meron namang diretso ko na to. Last booking natin to eh. Okay, may tip pa tayong 20 mga master. So 235 ang binigay ni boss. Pwede na to. Master, nandito na tayo sa Taytay, no? Baka i-single book ko na lang muna to mga master. Kasi nagmamadali na ako umuwi kasi may inaantay akong darating dun sa bahay, parating na. So kailangan nating makabalik agad sa bahay ng mabilis. Ayan, so pero maghahanap pa rin tayo ng booking along the way, no? Nakabukas lang yung app natin na ganyan. So titingnan natin kung meron tayong matitisod na booking. Pero kung wala, talagang diretso na to. Kasi nandito na ako sa amin sa Las Piñas, no? Hindi na ako kumuha ng booking. Kasi baka matagalan tayo. Saka yan na nga, gaya na sabi ko, kailangan ko rin makauwi agad na maaga. Ay, syete! Tanggal yung lulubak, ang lalim ng lubak, tanggal yung putres ng motor.
Grabe naman lubak yun. Delikado yun ah. So yung mga master, yun na nga, kailangan natin makauwi agad na maaga. So yun. Ito pa oh. Grabe yung mga lubak. Tanggal yung putres ng ano. So malapit na tayo, konti na lang. Nasa 1 kilometer away na lang tayo sa ating drop off. Okay mga master, malapit-lapit na tayo. Konti na lang. 1, 2, 3, 4, 5. Apat na iskinita na lang. Lalamove kanina yung pumikap dyan. Sir, nandito na ako sa sa 125 Mulabe. Tinatawagan ko yung drop off natin, hindi po nasagot eh. Baka po may nandito po ako sa pintuan nila. Sige po. Ang ganda. Ang cute, cute mo. Ang taba eh. Alright. So yan mga master, salamat na nakuha na yung natin. Yung parcel. So, hindi na ako kukuha ng booking mga master kasi kailangan natin makabalik sa bahay at ako'y nasi-CR na rin. Baka abutin tayo sa kalsada eh. So, natatain na ako. Sakto-sakto lang mga master. So, hindi ko na alam kung magkano yung kinita natin basta maganda, no? Lagpas. Saglit lang naman tayo, no? Anong oras pa lang? So, assessment sa ating biyahe mga master. Quality yung naging biyahe natin ngayon. Ewan ko ba bakit bigla ko na-swipe yung long ride na yan. Pero natuwa lang ako kasi bihira kasi ako makita ng Parañaque to Antipolo na nasa 250 plus. Kadalasan yan 170, mataas na sa 190 kasi from Las Piñas meron yan mga 200, no? 200. Ganun. Parañaque, nasa Parañaque tayo kanina. Kaya natuwa ako na nakita kong 257. So, kaya sinwipe ko na. No? Tsaka yung sa Cainta. So, 178 ba yun? 179. So, ginawang ginawang 200 pesos na. Kaya jackpot din yung natin kanina. Panalo yung dalawa natin biyahe kanina. So, yan. Ako'y uuwi na mga mas. Uwian na tayo. Uwian na. Okay na ako ngayon sa biyahe natin. So, combination tayo ng naka-long ride tayo tsaka mid-ride booking, no? Maganda naman ang labas. First time, ngayon lang ulit tayo nakapag-long ride eh. So, na-miss ko rin mag-long ride. Ayan, nakapag-long ride na tayo. At, umiwas tayo sa C5, no? Naiwasan natin yung C5. Yun ang gusto kong long ride. Kung sakasakali maglo-long ride tayo, Antipolo, pwede tayo mag-long ride ng Antipolo. Basta maganda yung fare. Basta mga nasa 250 plus. No? Tapos, via C6 lang ang ruta natin. So, goods na ako dyan. Ayoko ng C5 bandaan kasi baka magkamali tayo, ma-NCAP tayo eh, mahirap na. So, yan lang mga master. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na update. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagsama nyo rito sa biyahe natin ngayong araw na ito.
Thank you po sa inyo. At maganda ang kinalabasan ng biyahe natin. So hanggang sa muli. Kita-kits next time. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Bye-bye, pansamantala. Traffic na naman dito sa amin. Ito yung gas station na madamo to. Madamo dyan dyan mga master. Ayaw magpatambay dun sa ano, sa puno. Bawal daw. Pero pag magpapagas ka pwede. Pero pag tatambay ka dun sa may puno, bawal. Nagagalit daw yung boss nila. Bihira na yun, nakikisilong lang eh. Bawal. Sila lang yung gas station na ano, na nagbawal ng ganun pag silong. O mainit, tas makikisilong ka, pinagbabawalan ng mga ano, mga crew. Last time kasi sumilong ako dyan. Ang init kasi, sumilong ako dyan. Pinaalis ako, bawal daw. Umalis na lang ako. Kaya di na ako magpapagas dyan. Bawal pala eh. Nagpapagas pa naman ako dyan. Pati huwag na lang tayo magpagas sa kanila. Bawal pala sumilong eh.